Magbigay naman tayo ng konting update para sa lagay ng ating panahon, lalo na sa matitinding pag-ulan sa Northwestern Luzon at kasama ng Metro Manila. Dulot pa rin ang habagat na hinahatak nitong si Super Typhoon Yagi. Hello, magandang hapon mga folks. Welcome po muli sa ating weather bulletin at analysis para ngayong hapon ng Huwebes, September 5, 2024. Ang oras ng report natin ngayong hapon ay 1:31 na ng hapon. Sa ngayon, nasa labas po kasi ang inyong lingkod, so hindi tayo makakapag-intro ng magandang, medyo mabilisan lamang na report ito. Para ngayong hapon, inasa na natin hanggang bukas na ito ng madaling araw, yung expected natin na forecast na kasama. At makikita po natin sa ating satellite imagery, diretso na kagad tayo, ay makikita po ang mga heavy rain and to violent rain showers pa rin ang nararanasan, dulot pa rin ng ating umiiral na enhanced sabagat. At para sa request na rin ng ating mga kababayan, dahil gusto daw po nila na ako'y makapag-report dahil kampante daw sila sa aking report na mas detalye daw. Well, salamat naman po. Nasa labas po kasi ang inyong lingkod, so hindi maganda magiging preparado po sa pag-upload ng video. Pero kaya pagpasensya nyo na po. So unahin natin yung status ng ating lightning detection system. Mula din sa amin sa Caloocan as of 1:30 p.m. nasa 176 lightning strikes. At mostly nararamdaman ito sa kanluran ng Northern Luzon, kabilang na ang bahagi ng Metro Manila at ang bahagi sa may bandang Calabarzon area. Ingat po dahil signify ito o palatandaan ito na medyo lumalayo na po ng bahagya yung malakasang daloy ng habagat sa portion ito ng Southeastern Luzon area. So medyo mas maganda at medyo mas lighter ang ulan nila dito. Pero dito sa bahagi ng kanluran, kasama pa rin ang Metro Manila, Zambales, hanggang bahagi ng Central Luzon at Northwestern Luzon, patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga heavy rain showers to violent dahil ang binabantayan nating si Yagi ay tuluyan na itong naging international super typhoon. Bakit sinabi po international super typhoon? Dahil lagpas na po ito sa mahigit 200 kilometers per hour yung maximum wind speed niya. Kaya tinawag na natin siyang international super typhoon. Kasi sa atin sa Pilipinas, umabot lamang ng mga 190 kilometers per hour. Higit sa 190 kilometers per hour, paituturing na natin kasi siyang super typhoon na. Or to be exact, 185. Humigit na siya ng 185 kilometers per hour. Sa atin sa Pilipinas, kinoconsider na natin yan as super typhoon. Pero sa international kasi, nagiging super typhoon lang siya kapag pumitik na ito sa category 5 na cyclone. So kung titingnan natin yung tropical disturbance agad natin ay nasa maximum wind speed nito as of 1:30 p.m. na 258 kilometers per hour at bugsong umaabot na ng 322 kilometers per hour. So kung pagbabasehan natin sa 10-minute average, nasa maximum sustained wind nito na 191 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 237 kilometers per hour. So, kung babasehan natin sa atin ay nasa mga 190 to 191 kilometers per hour lamang yung 10-minute average niyan. Pero sa international, lagpas pa sa 200 kilometers per hour. At makikita natin dito, 258 kilometers per hour ang kanilang maximum wind speed at category 5 super typhoon. Kaya tinatawag nating international super typhoon at nasa malayo na ito. Nasa layong 561 km, hilagang kanluran nito ng Lawag Ilocos Norte sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung titingnan natin dito, 258 km per hour maximum wind speed, 325 km ang kanyang bugso o wind gust. Makikita natin, kumikilos pa rin pa west at westward sa napakabagal na kilos at 9 km an hour. Kaya mapapansin ninyo, patuloy pa rin tayong nakakaranas ng matinding hagod ng enhanced sabagat dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. At makikitang apektado pa rin ang Metro Manila.
Pero kung mapapansin ninyo sa bahagi na ito ng bandang Laguna area dito, medyo mas bawas na ng bahagya o mas mahina na po yung hagod ng habagat sa kanila. So typically mga light to moderate showers na lamang ang nararamdaman ng mga taga San Pablo, Lucena, yan, San Juan, sa may bandang Batangas, bandang Marinduque at Camarines Norte area. Pero dito sa bahagi ng Metro Manila, lalo na dito sa amin sa Caloocan, panorte, ng hanggang Bulacan, San Fernando, Central Luzon, Zambales, all the way hanggang sa extreme northwestern Luzon, patuloy pa rin tayo nakakaranas dyan ng mga violent heavy rain showers. At some point, mga heavy rain showers dito sa amin sa Caloocan, katilang parte ng Quezon City, at kitang-kita naman po sa satellite imagery po. So yun po ang status at patuloy pa rin nag-i-enhance yung dito sa may pinaka low pressure area ng bumababang atmospheric pressure dito ng monsoon gyre o yung monsoon trough rather na nag-accumulate dito sa hilagang silangan ng Luzon na magdudulot din yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. So yun yung pinaka-latest natin. At sa ating tropical cyclone assessment monitoring, makita po na potentially mataas na ang anomaly ng dalawang low pressure area at may maliit na chance na rin di sa loob ng PAR na may posibleng may mabuo na nga po, which is yung nireport natin 2 days ago na lalabas din naman kagad dito ng Philippine Area of Responsibility. At yung isa pa rin ay nanatili pa rin very insignificant na dito sa Silangan ng Mindanao na posible daw pong may mabuo. So babantayan natin yan dahil hanggang sa ngayon, kung titingnan natin sa pinaka-convergence line, ay makikita natin hindi pa rin nakikitaan tayo na anumang tropical wave dito. So abangan natin sa mga forecast ng computer models ng Global Spectral Model kung mangyayari nga po itong ipinapakita na ito ng animation nito sa may bandang southern ng Guam. Pero kung pagbabasa natin dito sa may bandang Caroline Islands, pero tayo nakikitaan na 44 kilometers per hour na may convergence tayo nakikitaan dito. So pagbabasa natin yung kontrahangin o divergence ay mataas po sa 35 kilometers per hour, yung approximate na shallow circulation dito. Pero hindi natin sure kung ito ay kikilos pa kanluran Sa ngayon ay oobserbahan natin at hindi pa tignan talaga natin pwedeng sabihin pa na posibleng may mabuo sa may bandang southeast o south ng Guam sa mga susunod araw. Kaya lang ay may pinapakita kasi ang ating mean sea level pressure gamit ang ating global spectral model. So malinaw po yan at babantayan natin yan dahil hanggang September 10 malalaman nga po natin yan. So sa mga computer models naman ay ganon din na pinapakita na GFS, may significant, manggagaling ito sa may bandang Caroline Islands. So, tingnan natin kung ito yung convergence na ating binabantayan. Kumikilos yan pahilagang kanluran. Medyo kakanluran muna siya ng bahagya and then biglang kikilos ito pahilagang kanlurang bahagya. Tutumbukin nito ang bandang Guam. So, ang extended forecast time nito, kung titingnan natin hanggang September 10, September din na pinapakita din ito, mga September 10. September 9 to September 10. Then probably magre-redevelop ito starting by September 6. Magkakaroon na siya ng upward low convection at posible itong maging invest. Kay SMWF naman, kung magbasa natin, wala itong ipinapakita. So very insignificant pa rin. Yung forecast, kay NAVGEM naman, ganun din na pinapakita. Magagaling siya sa Caroline Island. So kung totoo itong mangyayari, ay posible ito yung binabantayan natin sa may Caroline Island o nakikita natin sa may bandang Caroline Island. Dito nagkakaroon na ng significant tropical wave. So napakalayo niya sa kanluran ng mula sa pinakasilangan ng bansa. Pero kung makikita natin sa mga computer models, kumikilos nga ito pakanluran at naging typhoon category pa nga ito dito. Pagtawid niya ng Guam. So tingnan po natin hindi pa natin talaga maiko-confirm yan. Pero ang malinaw lamang, meron na siyang tropical wave sa may bandang Caroline Islands. I-update natin yan sa ating Facebook page. Malinaw din sa ating Doppler radar imagery mula sa stations ni Pag-asa na naka-data feed ngayon sa atin. Sa website, makikita po ang malawakan nito na patuloy pa rin nakakaranas. Yung mga cluster na yan na may mga kulay green, yellow, tsaka red ay mga heavy rain shower to violent yan. Makikita po dito sa babahagi ng northwestern Luzon, mas nakakaranas pa rin sila ng moderate and heavy rains at violent rain showers, lalo na sa may bandang Bataan at Olongapo area.
So, kung makikita natin, apektado pa rin dito ang bahagi ng Dagupan. Yan, kitang-kita po. Buong Zambales, Central Luzon, kasama na ang Metro Manila. So, kung ipopost natin, ay makikita po natin, nakakaranas pa rin ang Metro Manila ng heavy rain showers. So, kitang-kita po sa pinaka-imagery, yan, no? Moderate to heavy rain showers pa rin mula sa bahagi ng Metro Manila, kasama na ang Caloocan, Valenzuela, Malabon, and the rest ng bandang Bulacan area. So malinaw naman po at kung titingnan natin, ayan po yung cluster ng moderate and heavy rain showers. Kitang-kita naman po sa pinaka-range na naaabutan ng heavy rain shower na ito, dulot pa rin ng enhanced habagat. So patuloy pa rin tayo nakakaranas hanggang ngayong maghapon na mga moderate and heavy rain showers, lalo na sa bahagi ng Metro Manila. Mangilan-ngilan na lamang at mga typically mga light rain showers na lamang, mostly sa may bandang dulo ng bandang Lucena, mga ilang heavy rain showers na lamang na medyo dumadaan sa may bandang Sariaya, Quezon. At least dito ay mula din sa may bandang Atimonan, Quezon, all the way hanggang bandang Lopez, at least hindi masyado mataas ang water vapor na nagbubuhos ng malakas na ulan. At bandang Mindoro, ang Occidental Mindoro nga po ay nakakaranas pa rin ng matitinding buhos ng ulan at kitang-kita naman sa live na Doppler radar imagery. So sa mga nagtatanong, ulan po ba? Well, kitang-kita naman po natin sa pinaka-satellite imagery, ha? Sa pinaka-rainbow ng satellite imagery ay inaasahan pa rin na maghapon ang heavy rain showers, lalo na sa may kalurang bahagi ng Zambales, yan sa may bandang northwestern Luzon. Damay pa rin ang bahagi ng Metro Manila. Pero mapapansin ninyo habang lumalayo pakanluran itong si Yagi, dating bagyong Enteng, unti-unting na sumasama na palayo yung galaw ng habagat. So probably within 48 hours, dahan-dahan mo nang mararamdaman din sa may bandang Calabarzon ang unti-unting paghina ng habagat o yung lakas ng buhos ng ulan. Pero sa ngayon, sa bahagi ng Metro Manila, makakaranas pa rin tayo na at least hanggang heavy rain showers. Probably bukas po, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Magbasehan natin ang pinaka-Himawari 8 natin para mas detalye. Nakakaranas pa rin ng mga matitinding pag-ulan ang buong Dagupan, Bolinao, yan, Bayumbong, Masinloc, at dito sa may bandang Central Luzon, ang Tarlac, Concepcion. Sa Pampanga naman, ang mula Mabalacat, Angeles at San Fernando. At mula naman sa may bandang iba sa Bales, pababanay ng bandang Olongapo at Bataan. Damay pa rin ang bahagi ng Metro Manila dahil kung titingnan natin ang mas malapitan, nakakaranas pa rin ng moderate to heavy rain showers. Ang bahagi nito sa Quezon City, North Caloocan, hanggang sa bahagi nga po ng Malolos, Santa Maria. Siyempre, ang Valenzuela, damay na kami sa Caloocan, West Grace Park. Then makapapansin ninyo, umaabot pa rin dyan yung range ng hatak sa enhanced habagat. Sa may bandang katimugan ng Metro Manila, mula Bacoor, General Trias, ramdam pa rin ang mga taga ng Sugbo, Batangas, Alfonso, Indang, Magundon, hanggang bandang Silang at Dasmariñas, Cavite ang mga pag-ulan. Dito naman sa bahagi naman ng Mindoro, sa Occidental Mindoro, ramdam pa rin lalo na sa may bandang Lubang Island. Ingat po sa pagbaha. Naasahan pa rin ang heavy rain showers, kasama na ang bahagi ng Santa Cruz, Abra de Ilog, Mamburao, Sablayan ng Occidental Mindoro. Pero kung mapapansin ninyo sa may bandang hilagang silangan ng Luzon, ay at least medyo katamtaman na ang mga pag-ulan. Mga typically light rain showers ang mas madalas na makikitaan natin dito. At kung pabasin natin heavy rain potential, hindi masyado malakasan ng ulan dito sa may bandang hilagang silangan ng Luzon. Pero expected pa rin ang mas maulap na paporin at mga light rain showers. So expected pa rin ang mga localized thunderstorms at sa may Batanes Group of Islands nakakaranas din sila ng heavy rain showers. Pero the rest ng bahagi ng Southern Luzon sa may Bicol region, kasama na, ay nakakaranas kayo ng mga ilang maulap at kalat-kalat pa rin ang pag-ulan dahil yung significant na trough dito ay nagtatraverse na po palapit sa silangan ng Bicol region at Eastern Visayas. So sa loob ng 24 oras, unti-unti magiging makulimlim na naman kahit makakaranas kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers, So sa mga makakaranas ng pag-ulan, maaaring magtuloy-tuloy dahil yung sobrang taas na ng saturation ng water vapor sa may silangan ng baybayin ng Southern Luzon at Eastern Visayas ay nagdudulot po ng mga moderate and heavy rain showers, kitang-kita sa ating satellite imagery. So sa mga nagtatanong kung
tuloy-tuloy po ng mga karanasan pag-ulan. Yes, mukhang matuloy-tuloy po ang mga pag-ulan po hanggang bukas po yan dahil sa lalo na nagtatraverse po itong monsoon trough na ito sa may silangan ng Southern Luzon at Eastern Visayas. Patuloy pa rin magiging katamtaman ang bahagi nito ng katimugang bahagi ng Visayas at Mindanao area. Mga isolated at kalat-kalat lamang ng mga pag-ulan ang iiral lalo na sa may taga-Zamboanga Peninsula. Ganon din sa bahagi ng Davao Region, sa may bandang katimugan ng Davao Region, medyo partly cloudy to gloomy ang umiiral at asahan din ng kalat-kalat na pag-ulan, especially sa hapon o sa gabi. Pero mangunguna sa inyo dyan ang matinding humid ha. So take note yan mga folks. At dito naman sa bahagi ng Surigao del Norte, magiging partly to mostly cloudy din tayo dyan. Asahan din ang mga ilang light rain showers to some moderate. Depende kung magtatabas at umabot dyan, pero sa ngayon, hindi pa naman natin nakikitaan na aabot dyan. Normally, baka dito sa may bandang Eastern Bicol Region at Eastern Visayas, mas mararamdaman ninyo na naman ang medyo kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers within 24-hour period po. So, yun pang malinaw natin ha. Patuloy pa rin tayo makakaranas sa mga ilang moderate and heavy rain showers hanggang bukas, lalo na sa mga taga-northwestern Luzon po. Asahan pa rin hanggang bukas pa rin yan mga folks. Pero dito sa bandang Metro Manila, dahan-dahan po mula bukas, medyo unti-unti nang humihina na ang daloy ng malakas ang buhos ng ulan. Pero hindi pa rin mawawala ang mga potentially moderate and some heavy rain showers dahil pa rin sa umiiral na southwest monsoon mga folks ha. Wag na tayong paulit-ulit sa mga nagtatanong kung hanggang bukas ba. Again, hindi po eksakto natin na-predict kung kailan po aaraw at kailan po biglang buhos ang ulan. Magdedepende yan sa inyong lokasyon. Dahil may mga areas na makakaranas ng malakas na buhos ng ulan at may areas naman na mga light rain showers at iba naman ay hindi halos o hindi sila inuulan. Kagaya na lamang dito sa may bandang Infanta Quezon. Mostly maulap lamang sa kanila dyan at mga light rain showers kung ito ay bubuhos. Hindi gaya di sa ibang Dagupan, yan hanggang buong Pangasinan at Zambales sa Masinloc ay nakakaranas pa rin sila ng mga violent rain showers dyan pababa ng bandang Angeles, Pampanga. Dito sa may bandang Metro Manila ay slightly medyo nababawasan na. Kanina umaga lamang biglang bumuhos lamang ang malakas na ulan dahil nga po sa dito ay nagtatabers pa rin ang ilang bahagi ng enhanced southwest monsoon po na hinahatak nga po nitong si Super Typhoon Yagi. Napakabagal din kasi niya ng kilos kaya tumagal po yung hatak dito sa pinaka-inflow ng habagat kaya patuloy pa rin tayo nakakaranas ng matitinding mga pagbuhos ng ulan. So yun lang pa po pinaka-himay natin na report ha. So medyo ready pa rin kayo bukas at magdedepende pa rin sa inyong mga local government units, lalo na sa bandang hilagang kanluran ng Luzon, kung bukas ay magsususpend pa rin sila ng klase. Dahil nasisiguro natin ay hanggang bukas, mas makakaranas pa rin sila ng mga moderate and heavy rain showers. Hindi kagaya sa bandang Metro Manila ay unti-unti ay mga bukas, medyo mas mahina na ang ine-expect nating pagbuhos ng ulan bukas. Again, nasa forecast, hanggang bukas, maaari pa rin tayong magkaroon ng mga ilang moderate and some heavy rain showers na lamang. Hindi sa halos buong Metro Manila na ha. So typically, mga isolated and localized thunderstorms ang mararamdaman na natin sa Metro Manila starting bukas po. Maliban na lamang sa hilagang bahagi ng northwestern Luzon. So hanggang dito lang po muna ang ating report para ngayong hapon ng September 5, 2024. Huwag kakalimutan na bumisita lamang anytime sa aking website para sa gustong malaman pa rin ang real-time updates sa aking website at www.timoweather.com para sa gustong malaman pa ibang detalye na gusto ninyong malaman. Pasensya na, nasa labas po kasi tayo, medyo sumingit lang ako ng konti para makapag-report ng konti since dala ko naman yung computer system. Ipapasa ko na lamang ito at i-upload ko na lamang po maya-mayang konti. At visit lamang din sa gustong malaman ang dynamic at total ng rainfall natin kung aabot pa ng mahigit sa 100 mm ang total rainfall. Dahil kahapon ay total of 83.4 po ang naging total rainfall namin sa Caloocan. So, in past 7 days, mahigit sa 290 ang total rainfall na namin dito sa amin sa Caloocan. So, yun naman po. At visit lamang din sa aking website para sa may mag-data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po
sa ating lahat.